And ito po yung tinatawag na Sudwala Cave, ano. Nung in-unbox ko ito sa aking mga short, kapag halimbawa ngang titingnan mo sa malapitan, nagiging parang kulay pink yung kanyang dulo or purple, ano. At pagdating sa akin nung halaman ng in-unbox ko, meron ng konting dehydration. Laking gulat ko, after malagasan ng 3 dahon, mayroon akong nakitang suloy. Hello everyone! This is Hermes Sunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nandito na naman po tayo sa Snake Plants Paradise na tinatawag ko, no? Yung mga collection ko po ng snake plants. Dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Meron na naman akong ibibida sa inyong halaman, ano? Isang uri ng snake plants na talaga namang masasabing rare, ano? At kakaiba. Marami yung iba sa inyo hindi pa to nakikita, no? Pero ako, grabe yung kaba ko dito. Mixed emotions sa halamang ito, no? Ano nga ba yung halaman tinutukoy ko? Malalaman nyo na sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga po, hawak ko na yung halaman na ibibida ko sa inyo ngayon, ano. Grabe itong halamang ito. Pinakaba ko. Talagang natakot ako. Akala ko mamamatay na. Pero ngayon, ibang klase yung nangyari sa kanya, no. Ang tinutukoy ko pong halaman, itong ating Sudwala Cave. Narinig nyo na ba yan, ano? Ako kasi mahilig ako sa mga snake plants na kakaiba yung forma, no, na pag sa unang tingin ko pa lang parang yung lumulukso yung puso ko, no, at bibiling ko na kagad yan, ano, kahit na mahal yung presyo, basta nagustuhan ko. Pero this one kasi, nung nakita ko siya, sabi ko kakaiba tong snake plants na to, no. Parang ngayon lang ako nakakita ng parang merong malastem na itsura. Tapos ang kagandahan dito kasi, dati ko pa naririnig tong halaman na to, nag-iiba yung kulay niya, or merong namumuo sa kanyang kulay na parang lavender purple, yung ganun, parang violet yung nandoon sa ilalim, ano, mapink-pink. At natuwa ako nung makita ko to, dahil may nagtitinda, no. So ang presyo niya is 3,000 pesos. Pero nung dumating to sa akin, parang lanta akong gulay kasi medyo natagalan dahil nung binili ko ito, kasagsagan po nung bagyo, and parang natapat ng weekends yung pag-ship dito. So ang nangyari, parang tumagal siya sa box, and pagbukas ko parang medyo nadismaya ako dahil hindi na ganon yung plants kapag halimbawa tinatago natin sa box or pinapaship natin sa box. Maaring nade-dehydrate, maaring hindi maganda yung tubo. At yan, pakita ko siguro muna sa inyo yung itong halaman na to, kabuuan ng tinutukoy ko, itong Sudwala Cave, para ayan, makita nyo ng malapitan yung detalye niya. Tara, pakita ko sa inyo. And ito po yung tinatawag na Sudwala Cave, ano. Nung in-unbox ko ito sa aking mga short videos, nakita nyo naman, ano, medyo payat talaga siya, no. Actually, anim na dahon siya nung nakita ko at binili ko, no. At natuwa ako kasi nga kakaiba, kasi ang madalas nating makita sa mga snake plants natin ay yung mga dakon lang, no, na nakalubog hanggang dyan, no. Pero this one is meron siyang parang napakahaba at napakapayat na dahon, tapos biglang tataba at sa dulo papayat na naman, ano. So meron ito snake plants na Sudwala Cave na hindi variegated, pero this one is a variegated one. At makita nyo naman yung kulay niya, no, may halong dilaw, green, and kapag halimbawa ngang titingnan mo sa malapitan, nagiging parang kulay pink yung kanyang dulo or purple, ano. Maganda yung kanyang pinakailalim. Ayan, o kita nyo, nagkakaroon siya ng ibang kulay pag sa malapitan, no. Parang mamula-mula na ma-violet na nagbibigay sa kanya ng kakaibang ganda. Actually, bakit nga ba ako parang kinabahan?
Kasi nung binili ko po ito sa seller, 3,000 yung halaga. I don't know kung makakarating dito ng maayos dahil nga po inabutan ng bagyo, no? At pagdating sa akin nung halaman ng in-unbox ko, meron ng konting dehydration doon sa kanyang mga dahon. At the same time po, yung kanyang pinaka bulb, nakita ko na parang kinat nung seller, ano? At parang tinanggal niya, pinutol. So siguro para maitanim niya pa yung pinaka bulb, no? Pero sabi ko nga, sana pinagpaalaman lang kasi nung ibinibenta to sa live selling, naka-pot siya, no? So kapag sinip, tatanggalin siya sa kanyang lupa, and hindi ko na makikita yung pinaka bulb o tubers nung halaman, ano? So dumating sa akin may cut, tapos mayroong dighting, ano? Parang nalungkot ako na baka mamaya sa pagkakat na yun magkaroon ng problema, no? So hindi na naman ako nagreklamo sa seller, okay na yan. Kaya lang kahit na sabing 3,000 yung halaga, 3,000 lang sa iba, yung maraming pera dyan, nakakapanghinayang pa din, ano? Kasi yung 3,000 is malaking pera na rin, ano, kumpara sa pagbibili ng mga ibang variety ng snake plants. Nakakabili ka lang ng 50, 100. Pero this one kasi medyo rare nga talaga siya, no, at mahirap hanapin. So ang origin ng Sudwala Cave, siguro kaya pinangalan sa kanya is Sudwala Cave, is dun siya natagpuan. I don't know kasi, pero sa South Africa kasi merong isang tourist destination na Sudwala Cave yung pangalan, ano. So marahil dun pinangalan dahil dun natagpuan yung halaman, no, kasi ito from South Africa yung ganitong lahi, no, yung Sudwala. And yan nga, nung nakuha ko to, gandang-ganda ako kasi isa ito dun sa mga plants or snake plants na paborito ko dahil dun sa kanyang forma. Tapos unti-unting namatay yung kanyang mga leaves, no. Itong pinaka tatlong leaves niya yung isa-isang nalagas na parang kinakabahan ako kung magsusurvive yung halamang ito, no. Pero laking gulat ko, after malagasan ng 3 dahon, mayroon akong nakitang suloy. And sa pakiwari ko, nung pagkakaputol sa kanya, yun yung naging mas maganda, no, yung pagkatanggal ng 3 dahon, yung pinaka-energy na papunta dun sa mga dahon ay unti-unting na-convert dun po sa kanyang tubers. Nagkaroon ng isang maliit na suloy na ngayon ay ganyan na yung itsura. Inoobserbahan ko pa rin, pero sa tingin ko parang iba, no, yung lumabas, dahil sabi ko nga sa inyo, mahiwaga tong mga snake plants minsan, ano. Pero siguro bata pa siya, no, and aabangan ko kung pag nag-mature siya ay makakapag-develop siya ng ganito, yung thin na pinaka leaves niya, tapos paluwang, tapos pa narrow na naman uli sa taas, ano. And ayan. Pero ang ganda ng itsura nung lumabas, so tingnan nyo. Kamukha rin naman nung sa Sudwala, kasi ang tinitingnan ko nga dito yung pinakailalim ng stem, ano. Merong pagka-violet na pagka-purple, ano. At yun yung nagpapaiba sa kanya. So this one, pag-usapan na rin natin kung paano alagaan. Kasi yung iba sa inyo nagtatanong sa akin, ano, yung lalo na yung mga bagong nakakapanood at saka bagong subscribe dito sa YouTube channel natin, sa ating mga social media accounts, maraming mga katanungan, ano. Madali lang naman. Unang-una, fast draining soil, ano, ang kailangan dito. Ang gamit namin dito is MDP soil mix. Pero magtataka kayo bakit meron akong toppings na itim dyan. Yan po yung tinatawag kong aqua soil. Ang aqua soil po usually ginagamit sa aquatic plants, pero ako, ginagamit ko siya as toppings kasi may mga nutrients din po ito na maganda para sa mga halaman, ano. So, yan yung ginagamit natin. MDP soil mix sa baba. Pating mix yan para sa cactus and succulents, na pwede rin sa snake plants kung gusto nyo po ng mabilis na pagtuyo, no. And
kapag halimbawa magtatanim kayo, isang tip lang ano, kung gaano kalaki yung halaman, huwag kayong masyadong malaki, no? Ako, naglalagay ako nung malaki kapag gusto kong palakihin yung plants, pero medyo maingat ako sa pagtutubig. O paano nga ba ang watering schedule nito? Unang-una sa lahat, kapag tuyo na po yung lupa, tsaka kayo magdilig, ano? At wag kayong magdidilig ng sunod na sunod, no? Kasi maaari yang makapag build up, no, ng fungus, tapos eventually maaring maapektuhan yung rooting system ng plants. At kapag overwater, minsan nagkakaroon po ng spot, mga fungus na mamasa-masa, madilaw-dilaw, lalo na kung halimbawang nag-acclimate parang yung plants nyo nanggaling sa ibang lugar, tapos iriripat nyo yung plant shock na tinatawag. Yan ang nagiging problema, no? So ang gawin nyo lang is bigyan siya ng fast draining na potting mix, ilagay siya sa well drained at may butas na paso, no? Tapos hindi masyadong paso malaki yung paso, no? Kasi para hindi kayo makakommit ng overwatering na tinatawag. Tapos bigyan siya ng enough na sunlight, no? Ito pwede siya sa bright area, no? Shaded bright area. Pero pag stable na siya, i-full sun nyo na siya, no? Para maganda yung variegations niya, no? At yan, kapag halimbawang nilagay nyo sa loob ng bahay, nakadepende pa rin dyan ang pagdidilig. Basta ang rules natin, kailangan tuyong-tuyo yung lupa bago kayo magdilig. Hindi kailangan ng maraming tubig, konting-konti lang sapat na yan, mga snake plants, hindi yan masyadong maarte pagdating sa watering, And eto po, sabi ko nga, hindi naman kailangan i-fertilize. Sabi ko, kahit na maliit yung bulb, merong susuloy dyan, basta kung nakita nyo po, katulad ng ginawa ko, medyo nabubulok, tas yung kanyang pinaka dahon, kinat ko na agad siya, Tapos yung pagkakat ko sa kanya, siguro yung usually na nakasanayan na ilabas dun sa dahon na nutrients na punta dun sa bulb, yan, tumubo siya, So yan yung naging bago nating Sudwala Caves na plants, So ang ganda niyan, lalo na kapag halimbawang makikita mo yung pinakailalim, ibang kulay, Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, yung purple na kulay ng leaves, ng snake plants. And dito sa Sudwala, parang natutuwa ako dahil kakaibang ganda yung binibigay niya, So ayan, kung kayo ay naka-experience na ganitong halaman, yung ating Sudwala Caves, o meron kayo, comment lang kayo dyan. Pwede nyo i-comment yung inyong mga pictures, or kaya i-describe sa atin kung ano yung experience nyo at pag-aalaga nyo sa Sudwala Caves. Gusto nyo rin bang magkaroon ng ganitong halaman? Kasi sabi ko nga sa inyo, napakalawak ng varieties ng mga snake plants. At ngayong Year of the Snake, talaga namang bumibida talaga sila at marami pang naglalabasan, And yung mga hindi common na snake plants, yan yung nagpapataas ng uri, ng pang-uri do sa inyong garden, Parang pag meron kang ganito, ibang klase, Parang nakaka-LL ka na. So eto nga, ayan yung ating Sudwala Caves. I hope nagustuhan nyo itong halaman natin na itinampok ngayong araw na ito. So eto na yung ating Sudwala. Binalik ko na sa kanyang lalagyan. Hiyang na hiyang siya dito sa morning sun na natatanggap niya, at kasama ng iba nating mga collection dito sa ating Snake Plants Paradise. Sa susunod uli, meron akong ibibida sa inyong halaman na hindi nyo pa tiyak nakikita, Pero sabi ko nga, ang dami natin ditong mga halaman na talagang matutuklasan kayo at may mga kwentong taglay na talaga namang maiibigan nyo dito sa ating mga koleksyon. So ayan mga ka-NDP, natapos na yung ating vlog, and marami pa tayong ipapakitang mga snake plants, kaya manatili pong nakatutok dito sa ating channel, mag-follow po kayo at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin po yung subscribe button, pati notification bell para laging updated sa aming latest uploads.
Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermy Sunaco, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye! 1, 2, 3, kiss tayo. Bye-bye na. Bye-bye.